Mas kumonti ang mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang sarili na mahirap ngayong papatapos ang taong 2014. Base po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Pero bagamat bumaba, ito pa rin ang pinakamataas na antas sa loob ng 8 taon. May report si Trisha Zafra. Sanay na raw sa hirap ng buhay si Grace Villanueva, 32 anyos, na mahigit isang dekada nang nakatira sa tabing kalsada sa Maynila kasama ang pamilya. Pinagkakasya nilang mag-anak ang 200 piso mula sa pagtitinda ng bola ng golf at pamamasura ng kanyang asawa. Lahat po ng bilihin, tumaas po talaga. Dati po kasi pag bumili pa ako ng 200, marami pa ako nabibili. Sa ngayon po, talagang hirap po talaga kami. Kaya po, kulang po yung 100 mo. Sa ano lang po yun, noodles lang at saka bigas po. Pero aminado si Grace, maaaring ang paglaki rin ng kanilang pamilya ang dahilan kung bakit hindi na sila nakaahon sa hirap. Siyam ang anak ni Grace. Sa Marso, isisilang niya ang ika-10 niyang supling. Sa self-rated poverty survey ng Social Weather Stations ngayong last quarter ng 2014, nasa 52% o 11.4 million na pamilya ang itinuturing ang sarili na mahirap. Bumaba ito kumpara sa third quarter na 55% o mahigit 12 milyong pamilya. Pero kung susumahin, 54% ang self-rated poverty sa buong 2014 ayon sa SWS. Ayon pa sa SWS, ito na raw ang pinakamataas na average self-rated poverty sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Huli itong naitala noong 2006. Pero sa datos ng National Anti-Poverty Commission, bumaba raw ng 3% ang kahirapan sa unang semestre ng 2013 mula noong 2009. Hindi rin daw mabilis na masusugpo ang kahirapan sa Pilipinas. Ang solusyon lang sa kahirapan ay 5, 6, 7 taon na mataas ang economic growth, no? Kasi economic growth ang magbibigay ng trabaho at dadami yung economic activities, mas marami ang pagkakakitaan. Ilan daw sa anti-poverty efforts ng gobyerno ang pagpapataas sa budget sa kalusugan at edukasyon, pagpapalawig sa conditional cash transfer program, pagpapatupad ng K-12 education system na dinisenyo para maging handa sa trabaho ang isang mag-aaral kahit hindi nakatungtong ng kolehiyo. We expand the economy, we provide greater opportunities for our countrymen to find jobs. We invite foreign and domestic investors to put in capital to our country. Mahirap man ang buhay, umaasa si Grace na sa susunod na taon, Pagsapit po na itong taon na maganda po yung paghanap buhay namin, natapos yung mga anak ko nakakain ng medyo masarap naman po ulam. Trisha Zafra, GMA News.